Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng buhay, kapwa sa pisikal at espiritual na aspeto ngayong araw. Ama, kami ay nagkakatipon dito na may iisang puso. Kailangan mong maunawaan ang lalim ng iyong pag-ibig at kalooban para sa amin, na siyang makikita sa buong ikapitong utos. Ama, pakisuyo po naway pakumbabain namin ang aming mga puso ngayong umaga upang aming matanggap ang lahat ng iyong pagmamahal. Lahat ng pagpapakain at lahat ng tapang at lahat ng lakas upang magpatuloy sa mundong ito bilang isang tunay at dalisay na nobya ng kordero. Nagpapasalamat kami sa iyo. Inilalagak namin ang panahong ito sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Kaya pinag-aaralan natin ang ikapitong utos ng 10 utos at sinasabi sa ikapitong utos, huwag kang mangalunya. At pinag-aaralan namin ito batay sa ikapitong aklat ng seryeng History Redemption na isinulat ni Reverend Evan Park. At talagang sinisiyasat natin ng malalim ang 10 utos na ito. Ngayon ay ating babalikan ang huling oras tungkol sa pinabanal na kasuotan. At gaya ng nakita natin kanina, sa Apokalipsis Kabanata 21 at 22, nakikita natin ang kaganapan ng kasaysayan ng pagtubos at ang paglitaw ng tunay na nobya ng kordero. At ang nobya ng kordero ay nakasuot ng espesyal na kasuotang ito, tama ba? Ang damit ng kasal. Alam man lahat ng Kristiyano na dapat nating isuot ang kapistahan. Kasuotan, ang kasuotan sa kasal upang sumali sa dakilang kasalang ito ng kordero sa mga huling araw, tama ba? Kaya naman labis akong nagulat nang malaman ko. Ang ikapitong utos ay talagang may kaugnayan sa pinabanal na damit. At sana ngayon ay mas tiyak nating makita kung paano ang utos na ito ay huwag mga lunya na naghahanda para sa dalisay na nobya ng kordero at kung paano ito nauugnay sa ating pinapamanhit na damit na dapat nating isuot sa huling panahon. Okay, ngayon ito ang tungkol sa mga partikular na batas. At noong nakaraang linggo, nakita natin kung paano merong 2 lugar kung saan lumilitaw ang 10 utos, ang ikapitong utos. At kaya sa Exodo, Kabanata 20, talata 14 at sa Kabanata 5, talata 18. At ang mga palatang ito ay talagang nagdedetalye ng pagpapalawak sa mga partikular na batas ng ikapitong utos na huwag kang mangangalunya. Pinag-aralan talaga namin ang 4 na batas na partikular sa batas noong nakaraang linggo, kaya sinuri lang naming sandali ang huling oras para lang sariwain ang aming memorya. Nakita natin kung paano ipinagbabawal ang kasal na may kaugnayan sa insesto, pinapanatili ang kadalisayan ng kasal at ang talinisang puri. At kaya pangatlo, ang tiyak na batas tungkol sa pag-iwas sa mga krimen sexual at pang-apat ang batas ng selos. Sana maalala mo ang lahat nito, ha? At ang buod nito ay ito, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng malay na kamalayan sa ating kabanalan. At makita rin natin na nilayo ng Diyos na magkaroon ng ganitong kadalisayan at pananampalataya sa loob ng kasal. Dahil ito ay direktang nauugnay sa wastong kaayusan sa pamilya, sa ating lipunan, at sa ating bansa. Kaya tandaan natin na tayo at sa ating pagsasama, tayo ay direktang nauugnay sa bunga ng lakas ng ating bansa bilang isang banal na kaharian ng mga pari para sa ating Diyos. Kaya napaka-espesyal mo. Napaka-espesyal ng kasal ninyo. Napakahalaga ng pamilya mo sa panining ng Diyos dahil dito. At saka, nakita natin sa pamamagitan ng mga partikular na batas na ito na ang kadalisayan ng espiritualidad at ng ating pisikal na kapakanan para sa mag-asawa ay kasing halaga rin. Mahalaga gaya ng sarili nating buhay. At binigyan din niya kung paano dapat magkaroon ng tiwala sa isa't isa at transparency hinggil sa kalinisang puri. At saka, nakita natin ang batas ng selos, tama ba? At kung paano nito ipinapakita ang pag-unawa ng Diyos sa ating kahinaan at mga limitasyon dahil nagsisimula tayong magduda kapag ang mga bagay ay hindi gaanong nakikita, tama ba? At kaya pinipigilan ng batas na ito ang mga malabong pag-aalinlangan na maaaring sumira ang tiwala sa isa't isa at pagiging tapat sa loob ng kasal.
At nakita rin natin kung paano kayang ilantad ng Diyos ang kasalanan kahit walang ebidensya at tiyak na ilalapat niya ang kanyang hatol dito. At sa gayon ay makatitiyak tayo at hindi na tayo dapat magduda pa tungkol sa isa't isa. Dahil nariyan ang ating Diyos, nariyan siya para pakinggan ang ating mga problema, nariyan siya para aliwin pa ang puso ng asawa. Sino ba naman ang nagdududa sa kalinisan ng asawa niya, di ba? At kaya niyang linawin ang mga bagay-bagay. Kaya higit sa lahat, dapat nating tandaan na ang utos na ito ay talagang nagtuturo sa atin, huwag kang makiapid, ay nagmumula sa ating tunay na asawa, sa ating lumikha. Kaya naman, ang utos na ito ay tunay na nagpapahayag ng pagmamahal at pangangalaga ng ating Ama at ng kanyang paghirang sa bawat isa sa atin bilang kanyang dalisay na nobya. At kung paano natin sama-samang itatayo ang bagong Jerusalem? Kaya tandaan natin yan habang tinatalakay natin ang ating mga susunod na batas. Kaya, buod. Ang buod ng ating talakayan nung nakaraang linggo ay walang makakataka sa paningin ng matuwid na Diyos ang ating tunay na asawa. Okay, kaya tandaan ito. Dumako na tayo sa ating mga susunod na batas. Kaya mahigpit na pinatawan ng Diyos ng parusa ang pamamalo niya. Bakit? Dahil kasama rito ang kanyang pananahan sa gitna natin. Nais niyang makasama tayo at nais niyang mapanatili ang ating presensya ng sama-sama sa lubos na kadalisayan. Kaya ang ikalimang batas ay isang pagbabawal sa lalaki at babae na tinatawag ng mga prostitute. Ngayon, mariing ipinagbawal ng Diyos ang prostitusyon, kapwa para sa mga lalaki at babae sa Israel. At sinasabi nito sa atin na nagkaroon ng mga ganitong pangyayari maging sa mga hinirang ng Diyos, tama ba? Ito ay dahil ang mga relihiyon ng mga bansang nakapalibot sa Israel. Ginamit nila ang mga lalaking at babaeng patutot na ito sa mga ritual na sexual. At ginagamit nila ito upang sabihin na gusto nilang makipagkita sa kanilang mga Diyos. Sige. At kaya, ang mga prostitusyon na ito ay tinatawag na mga prostitute sa templo at ito ay kinasasangkutan ng parehong lalaki at babae. Okay, sila pala ang mga patutot sa templo. At maging ang mga tao ng Juda ay nagtayo ng isang bahay. Para sa mga lalaki, tinatawag na mga patutot sa templo ng Diyos para sa kanilang kasiyahan. Kaya nakikita mo, inaangkop na nila ang nangyayari sa kanilang paligid, sa kanilang kapaligiran, at ito ay isang pambansang bagay. Okay, ipinapaalala nito sa atin na tayo rin ay nabubuhay sa parehong kapaligiran, parehong impluensya ng mundo sa ating paligid, tama ba? Okay, at nakikita mo, sa ikalawang hari, Kabanata 23, talata 7, sinasabi sa atin na winasak din niya ang bahay ng mga lalaking patutot sa kulto na nasaan? Sa bahay ng Panginoon. At ang mga babae ay naghabi ng mga kurtina para sa Asyera, ang idolatriya. At ang mga kaugaliyang ito ay laganap nun. Sa ilalim ng paghahari ni Rehoboam, si Haring Rehoboam, na anak ni Salomon ay makikita natin sa unang hari 14, talata 24, gayon din sa ilalim ni na Abisam at Asa, ang kanilang paghahari sa unang hari 15, talata 12, at kabanatang 22, bersikulo 46. Ngayon, pansamantala silang naglaho nung panahon ni Josias sa pamamagitan ng kanyang reformasyon. Sige, pero tingnan natin mamaya. Kailan? Binanggit ito ni Propeta Oseas. Inakusahan ng mga tao noong kanyang panahon na walang kasalanang nalululong sa pangangalunya at ipinropesiya ang mabangis na paghatol ng Diyos sa kanila. At ito ay nasa Oseas, Kabanata 4, talata 11 hanggang 9. At makikita natin dito na ang espiritu ng pagpapatutot ang nagligaw sa kanila. Ito ay isang pambansang fenomeno. Hindi naman ibig sabihin nito na immune na tayo rito, di ba? Okay, makikita natin na sa kasaysayan, ang prostitusyon ng lalaki at babae, tandaan po ninyo, hindi lamang ito pisikal na prostitusyon ng lalaki at babae, nangyayari rin ito kapwa sa pisikal at espiritual. Sa kasalukuyan, ang mga sitwasyong ito ay mga fenomenong sumira sa moralidad ng pamilya na isang pangunahing bloke ng lipunan, ang kaharian ng Diyos.
Sa kasaysayan, nakikita natin kung paano nito sinira ang templo ng Diyos at nyanig nito ang ugat ng pananampalataya ng mga inosenteng tao. Tunay nga, ito ay isang malaking babala noon at isa ring malaking babala para sa mga simbahan ngayon. Marami sa mga pastor ng simbahan at mga kongregasyon ngayon tulad ng ibang mga panahon noon. Nagkukunwari tayong may pananampalataya, ngunit ang totoo ay puno tayo ng masasamang pag-iisip, mga immoral na gawain, naghahanap at nauuhap sa mga kalayawan ng laman na parang mga hayop na hindi nag-aalis ng tela. Ito ay talagang direktang sipe mula sa pahayag ni Reverend Evan Part sa ikapitong aklat. Kaya dinadala niya tayo sa Apokalipsis, Kabanatang 2, okay? Ang babala ng Diyos laban sa ganitong kasamaan. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Narito, ihahagis ko siya sa higaan ng karamdaman, at ang mga nakikiapit sa kanya ay dadanasin ko sa malaking kapihitian, maliban na lamang kung sila'y magsisisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng salot at malalaman ng lahat ng mga simbahan. Kita nyo? Kumagawa siya ng kanyang pahayag sa lahat ng mga simbahan sa mga huling araw. Ito ang aklat ng paghahayag. Ngayon pa lang malalaman na yan ng lahat ng simbahan. Ako ang siyang sumisiyasat sa mga puso't isipan. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong magawa. At ipinapaalala nito sa atin ang batas ng selos, tama ba? Ang kinalabasan nito, di ba? Sige, dito, dumako tayo sa ang susunod na utos na maglagay ng mga palawit sa apat na sulok ng damit. Okay, kaya ito talaga ang paraan ng Diyos para panatilihin tayong banal at parusahan. Sige, dumako tayo sa susunod na slide na utos mula sa Diyos na magsabit ng mga palawit sa apat na sulok ng damit. Okay, ito ay lubhang kapansin-pansin dahil sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng partikular na batas ng ikapitong utos na nagsasabing huwag kang mangalunya. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga tagubilin sa kung ano ang ating isinusuot, sa hugis at anyo, maging mang ating mga kasuutan, dahil ito ay isang espesyal na kasuutan na dapat isuot ng walang iba kundi ng Kanya. Mga taong inilaan. Kaya sa ngayon, kapag naririnig natin ang mga taong inilaan, dapat nating ipaalala sa atin ang dalisay na nobya ng Diyos. Okay, kaya kapansin-pansin ang espesyal na utos na ito ay tungkol sa ating mga kasuutan na hindi nasa labas ng bahay, sa halip na sa mga wala sa loob ng bahay. Okay, tungkol ito sa kung ano ang panlabas nating pananamit, kaya ang layunin ay hindi lang para sa kung ano ang ating itsura. Hindi lang ito para sa panlabas na anyo. Ngayon, ito ay isang paaalala sa mga taong may pipan ng kanilang sagradong pagkakakilanlan at kanilang banal na misyon. Saan man, kailanman nila suot ang kanilang balabal at o saan kailanman naming tinitingnan ang mga balabal ng isa't isa. Okay, kaya sa tuwing nagsusuot ako, naaalala ko ang damit ko at kung sino ako at kung ano ang mga misyon ko. Gayon din, kapag tinitingnan natin ang isa't isa ngayon, naaalala natin kung sino tayo. Kaya ito ay isang napakahalagang damit maisuot. Salamat. Ipinaliwanag ito ng detalyado ni Reverend Park sa ikapitong aklat at sigurado akong nakita mo na ang larawang ito. At ito ay tinatawag na ang ating ordinaryong balabal. Sisimpla ako, sige, kaya ito lamang ordinaryong balabal. At kadalasan parisukat ang hugis namin. Okay, parang poncho yan, di ba? Sa terminong Espanyol, tama ba? Parang isang prayer shawl ito para sa kanila ngayon. Pero ito talagang suot nila. At ito ay isang hugis parisukat na panlabas na pantakip na hinabi mula sa lana. Okay, isang piraso lang yan na walang tahi. Isang piraso lang naman. Sige. At sa pamamagitan ng mga partikular na batas na ipinagbawal ng Diyos sa kanyang bayan na magsuot ng mga kasuotan. Hinabi mula sa dalawang uri ng materyales. Okay, hindi mo maaaring paghaluin ng lana at linen. Nasa Levitico, Kabanata 11 at Deuteronomio 22 yan.
Kaya sinasabi sa Deuteronomio, Kabanata 22, versikulo 11, na huwag kang magsusuot ng tela na pinaghalong lana at lino. Okay, kaya gawa lang ito sa kung ano ang lana. Okay, kaya parang ang seda ay bahagi ng lana, tama ba? Sige, sige, tatlo na ngayon. Ito ay talagang isang balabal o alampay na isinusuot sa araw, ngunit sa gabi ay nagsisilbi itong kumot. Naku, pasensya na, nakalimutan ko ang PowerPoint. Sige, sige na. Okay, ito ay isang damit na gawa sa isang piraso ng parisukat na tela at gawa rin ito sa lana at ginagamit bilang kumot sa gabi. Okay, halos ganito pala ang suot nila. Tama, sige, kaya ganito ang itsura nito. At maaari rin nila itong gamitin bilang pambalot sa pagdadala ng mga bagay. Ito ay maraming gamit, ito ay isang damit na sinabi ng Diyos na isuot nila. Pero pakitandaan dito, may mga lugar para sa apat na tassel na to. Utos ito ng Diyos, ha? Kaya kung titingnan mo ang lugar na ito, may apat na palawit at sinasabi sa Deuteronomio Kabanata 22, talata 12 na ganito. Okay, gagawa ka para sa iyong sarili ng mga palawit sa apat na sulok ng iyong damit na itinatabing mo sa iyong sarili. Okay, ngayon, ang salitang tassel sa Hebreo ay gadil. Okay, sa talatang ito, makikita mo rito si tassel, narito si gadil, at ang salitang ito ay nagmula sa gadal, Gadal, na ang ibig sabihin ay pilipitin, iikot, dahil ang mga palawit ay gawa sa mga sinulid na pinilipit. Ngayon, sa bilang kabanata 15, talata 38, tingnan mo, sabihin mo sa mga anak ni Israel na gumawa sila ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit sa lahat ng henerasyon nila. Kaya parang walang hanggan ito. Kaya naangkop din ito sa atin ngayon, hindi ba? Bilang mga tunay at makamundong Hudyo. Sige. At kanilang ilalagay sa palawit ng bawat sulok ang isang panaling asul. Pakitandaan ang hulay. Sa talatang ito, ang tassel ay ibang salita. Sige, ito ay tinatawag na tzitzit sa Hebreo. Okay, parang si Gadil. Parang mga tassel ito sa talatang ito. Tulad ni Gadil, ang mga tassel na ito ay mga palamuting hugis bulaklak. Okay, mas kapansin-pansin ang tzitzit dahil sa mga palamuting hugis bulaklak sa sulok ng mga balabal na sumisimbolo na ang batas ay bulaklak ng buhay. Ang batas ay bulaklak ng buhay. Dalangin ko na sana'y gumanda tayo. Kasama ang bulaklak na ito ng buhay, amen. Dahil naiisip mo ba kung gaano kalaki ang nais ng ating amang Diyos na tayo ay maging handa bilang kanyang nobya? At inutos niya na isuot sa atin ang balabal na ito at inutos niya sa atin na gawin ang mumapalawit na ito sa sahig sa lahat ng apat na sulok upang ipaalala sa atin na suot natin ang kanyang batas, ang bulaklak ng buhay. Kaya tingnan natin ngayon ng mas malapitan ang kuting na ito. Ang tzitzit, pakitandaan ha, salitang ito. Ang alpabetong Hebreo na ito, ang numerical na halaga ng salitang Hebreo na tzitzit ay 600. Okay, natatandaan mo ba kung paano ang bawat alpabeto ay may numerical value? Kaya narito ang isang palahanayan para sa sanggunian. Kaya nakikita mo ito, si Tsadi ay 90 taong gulang na. Ang numerical na halaga rito ay 90. Sige, Yod, narito ang numero 10. At ang tao dito na nakikita natin ay 400. Kaya ang 70 plus 10 plus 70 plus 10 plus 400 ay talagang 600. Okay, hindi lang yan. May 8 karagdagang hibla ng chord, di ba? Kaya makikita mo ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 chords ang parang nakatwist at 5 beses silang nakabuhol. Sige, ibuhol mo ito 5 beses. Ang unang buhol, pangalawang buhol, ikatlong buhol, ikaapat na buhol, at ang ikalimang buhol. Okay, kita mo? Ito ay 8, dagdagan ng 1, 2, 3, 4, 5. 13, di ba? Kaya 8.
Ang dagdag na 5 buhol ay 13. Nangangahulugan ito na ang buong mga tassel ay sumisimbolo sa numerikal na halaga na 613. Ang salitang tsitsit ay 600, ang pangalang ito mismo ay 600 at mayroong 8 hibla, 5 buhol. Sama-sama, 613 na tumutugma sa 613 na artikulo ng batas. Kaya ang sitsit na ito at ang halagang 613 ay isang paalala ng salita ng Diyos at ito ay upang mag-udyok sa atin na sundin ang lahat ng mga batas ng ating Diyos. Tandaan, sa Deuteronomio 22, versikulo 12, iniutos ng Diyos na gumawa ka ng balabal na ito upang takpan ang iyong sarili. Takpan bang sarili, lo? Ang ganda naman ito, di ba? Napakahina nating mga tao. Para tayong mga nilalang na madaling makalimot. Gayunpaman, nais ng Diyos na takpan ang lahat ng ating mga pagkakakulang at lahat ng ating mga kapinsan. At ano ang itinapakit niyo sa atin? Mga kapatid, ano ang nais isuot sa atin ng Diyos ngayon? Gamit ang kanyang salita, gamit ang kanyang mga utos, upang tayo ay kanyang gawin na mga lalaki at babae ng kanyang salita. Aleluya! Tandaan po ninyo yan na ito ang layunin ng Diyos. Ito ang mabuting layunin kung bakit kayo tinawag. At hindi siya titigil sa paggawa hanggat hindi nga natutupad ang pinaglayunin sa pagtawag sa atin. Amen? Kaya isa na naman kahangahangang bagay. Ito ba? Kamanga-mangha, ang balabal na ito ay kahawig ng robe of the effort ng pare. Ngayon ay hindi na isinusuot ang robe ng pagsisikap. Sa kabila ng ordinaryong pangaral, ito ay isang espesyal na kasuotan para lamang sa mataas na saserdote. Okay, kaya makikita mo ang halos magkapareho. Alam natin na ang robe of the effort na ito ay isang piraso lamang. Isang gawa sa lana. Okay, isa itong hinabing tela na may lana. At tandaan, ito ay parang butas para maiwasan ang pagkapunit. Tulad ng isang tsitsit na riyan din ang kampana ng ginto na isinasabit sa mga regular na pagitan na may mga granada sa pagitan. Okay? Gayon din, aniya, isang babae, isang one piece mula itaas hanggang ibaba. At ang tsitsit na ito ay dapat na may kordon na asul. At ang mataas na saserdote ay nakasuot din nitong asol na damit ng ephod, tama ba? Sa makatuwid, ang kulay asul na may kordon ay nagpapaalala sa mga Israelita ng kanilang pagkakakilanlan, ng ating pagkakakilanlan. Bilang kaharian ng pare, amen. Kaya ang ating sinusuot ang talagang nagtatakda ng ating ginagawa, di ba? Ibig kong sabihin, ang swimming suit ay isa ring damit na kailangan mong isuot sa labas. Pero kapag nakasuot ka ng swimming suit, hindi ka na maaring pumunta at magturo. Tama? Ang swimsuit mo ay isinusuot habang lumalangoy ka kapag nakasuot ka ng kumpletong suit, tama ba? O kapag nakasuot sila ng sweatshirt? At maaaring magkaiba ang ating mga kilos. Kaya't sana tandaan ninyo, dahil nais ng Diyos na isuot sa atin ang balabal na ito, ano ang nais niyang maging tayo? Paano nais ng Diyos na kumilos tayo? Tandaan natin ito. Okay, dito sinasabi ng Diyos sa mga bilang, Kabanata 15, ito ay magiging isang palawit para sa iyo na tingnan at tandaan habang tinitingnan natin ang ating sarili, habang tinitingnan natin ang balabal ng ibang tao upang alalahanin iyon ang lahat ng mga utos ng Panginoon. Kaya ipinapaalala ko sa aking sarili sa salita. Pinapaalala mo rin sa akin ang salita ng Panginoon. Kaya natin silang gawin. Ito ay isang mahalagang bahagi. Dapat nating paalalahanan ng isa't isa na gawin ang salita ng Diyos at huwag sundin ang sariling puso at mga mata. At ito ay isang mahalagang bahagi. Pagkatapos nito, magpanggap kang patutot. Tandaan, may 2 salita para sa pagpapatutot sa Biblia at ang partikular na salita na pinili ng Diyos upang tukuyin ang pagpapatutot ay ang salitang ito, zanah. At sabi niya, kapag sinusunod natin ang ating mga puso, kapag sinusunod natin ang ating mga mata, para tayong nagpapatutot laban sa Kanya.
Kaya muli, sabi ng Diyos, isuot ninyo ang balabal na ito na may mga palawit upang maalala ninyo ako, upang maalala ninyong tuparin ang lahat ng aking mga utos at upang kayo'y maging banal sa akin. Kita mo, naalala ko ang aming pastor na nagtatadag. Siya ay lubos na nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang kakayahan ulitin ang salita sa ganitong sitwasyon sa eksaktong parehong paraan. Kung pag-uusapan niya ito ng 100 beses, ang bawat 100 beses ay eksaktong pareho mula simula hanggang katapusan. At nung una ay parang, bakit niya paulit-ulit na sinasabi ang sarili niya? Narinig ko na ito dati. Minsan hindi natin masundan ang mga linya niya dahil paulit-ulit na natin itong naririnig, di ba? Pero nung nakita ko ang mga tassel na ito, naaalala ko kung gaano tayo kahina, 'di ba? Napakamakakalimutin natin. Naririnig natin ang salita ng Diyos, ngunit lagi nating itong nakakalimutan dahil tayo ay mahina. Alam natin ang salita, ngunit kulang tayo sa lakas para sundin ito, tama ba? At alam ng Diyos, alam ng ating Ama ang ating mga kahinaan at ipinapaalala niya sa atin sa bawat pagkakataon sa parehong paraan ng paulit-ulit hanggang sa puntong ibibigay niyo sa atin na namatasel na ito. Bilang natitirang paaala ng kanyang salita, sige, tandaan natin ito at manalangin at aminin na, oo, tayo ay mahina. Sumasang-ayon ako sa iyo. Amen. Kulang kami sa lakas upang tuparin at gawin ang iyang salita. Kaya tulungan mo kami. Pigilan mo po kami sa aming espiritual na puso upang mapanatili namin ang dalisay na pamilyang ito para sa iyong kaharian. Amen. Noong panahon ni Jesus, ginagawa ng mga pinuno ng relihiyon na napakalaki ang mga palawit na ito para ipakita at binaluktot nila ang nilalayong layunin ng mga tasel. At itinuro ni Jesus ang kanilang pagkukunwari at sinumpa sila ng 7 beses at sinaway at hinatulan sila. At lahat ng ito ay nasa Mateo Kabanata 23. Kaya tatalakayin talaga natin ang mga talatang ito kahit na medyo nauubusan na tayo ng oras. Pero naisip ko na napakahalaga para sa atin na basahin ang mga talatang ito sa Biblia. Buksan natin sa Mateo Kabanata 23. Dito, sabi ni Jesus, ang mga pariseyong inilalarawan nila, siya ay mga banal na pari, tama ba? Tandaan, hindi lamang ang mga pinuno ng relihiyon ang tinutukoy dito, kundi tayo rin naman ay tinatawag ng mga pinuno ng kaharian ng isang ama. Amen. Kaya ating isapuso ang mensaheng ito bilang ating mensahe. Ngunit, ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mapansin ng mga tao. Pinalalawak nila ang kanilang mga phylacteries at isang bagay ang inilagay nila sa kanilang noo na may nakasulat na salita at pinahaba ang mga palawit sa kanilang mga damit. Iniibig nila ang mga upuang pandanggal sa mga piging at ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan at ang sila'y tinatawag na rabi ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat kayo ay nagbibigay ng ikapo, ng yerbabuena at ng eneldo at ng komino. Ngunit pinababayaan ninyo ang mas mahalagang probisyon ng kautusan, ang katarungan, ang awa at ang katapatan." Anong saysay ng pagpapalaki ng mga borlas kung nakakalimutan na natin ang katarungan, awa at katapatan ng Diyos, di ba? Gawin ninyo ito nang hindi kinalilimutan ng iba. Mahalaga ang ikapo at utos ito ng batas, pero huwag kaligtaan ang katarungan, awa at katapatan. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari para sa inyo. Linisin ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngulit puno ang mga ito sa loob ng pagnanakaw at pagpapakasa sa sarili. Ikaw bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng tasa at ng pinggan upang luminis din ang labas nito. Manalangin tayo, Ama namin. Oo, linisin po ninyo ang loob ng aming tasa upang manatili tayong malinis sa labas para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Saaban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, para sa inyo, para kayong mga libingang pinaputi,
na sa labas ay tila maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at lahat ng karumihan. Gayon din naman, kayo sa panlabas ay nagmumukhang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkakumpara at kasamaan. Kita mo, si Jesus ay tumitingin sa ating mga puso. Kaya ngayon, pagkatapos ng pag-aaral ng Biblia, maglaan tayo ng ilang sandali upang tunay na manalangin at aminin sa ating Panginoon ang ating mga kahinaan. At kung paano tayo paminsan-minsan na nakakagawa ng parehong paglabag sa batas tulad ng mga eskriba at pariseyo nung panahon ni Jesus. Kaya kahit ngayon, ang kahalagahan ng panlabas nating pananamit ay napakalinaw, hindi ba? Ang batas ay nagbigay sa mga Israelita ng mga palawit upang ipaalala sa kanila ang salita ng Diyos at ang kanilang pagkakakilanlan bilang kanyang bayan. Hindi lamang kanyang bayan, kundi kanya rin. Gayon din, ngayon, ang ating mga panlabas na damit, naway, ang ating mga panlabas na damit ngayon ay magpalabas din ng halimuyak ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating pananampalataya at ang biyaya ng ating Diyos. Amen. Balikan natin ang 2 Korinto 2, versikulo 15 hanggang 16. 2 Korinto 2, versikulo 15 hanggang 16. Sabay nating basahin. Handa na? Ito ang puso ng Diyos, ang kanyang kalooban para sa atin. Aniya, sapagkat ang maliit na amoy ay samyo ni Kristo sa Diyos. Amen. Kabilang sa mga naliligtas at kabilang sa mga napapahamak. At sa isa, isang samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan. Sa isa naman, isang samyo mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang karapat-dapat para sa mga bagay na ito? Sino ang maaaring maging halimuyak ni Kristo sa ating Diyos? Sinong makapaglalabas ng parehong halimuyak na inilabas ni Jesus sa Diyos? Ama, tandaan natin. Kapag hinubad ang damit, tayo ay nagiging hubad, takot at mapagtubos. Pinatutunayan ito ng kasaysayan. Sige, ang talagang mahalaga ay ang ating di nakikitang kasuotan ng ating panloob na sarili na siyang kasuotan ng salita, di ba? Ngunit kapag ang balabal na ito ay hinubad, kapag ang ating kasuotan ng salita ay hinubad, ang ating kakaharapin ay kahubaran at takot. Kapag hinubad ang ating balabal, hindi tayo magiging iba sa mga kriminal o takas, tulad ni na Adan at Eva. At sila ay hubad. Napagtanto nila pagkatapos magkasala na sila ay hubad at sila ay natakot. At gayon din si Reb. Itinuturo ni Park ang tahihiyang ng mga tao kapag sila ay binihag. At ang mga talatang ito ay medyo nakakatakot at binabanggit nito kung paano sila ipinatapon na hubad at walang sapin sa paa, walang sapin sa paa at walang takip ang kanilang puwitan. Iyan ay nasa Isayas, Kabanata 20, talata 4. Sige, gayon din sa Marcos, ang Kabanata 14 ay tungkol sa isa sa mga disipulo ni Jesus kung paano dumating ang lalaki upang arestuhin si Jesus. Tumakbo siya palayo at may balot siyang linen sa kanyang katawan, kaya ang balabal na ito, linen ang balot sa kanyang hubad na katawan. Ngunit habang tumatakas siya, hinubad nila ang kumot na nakabalot sa kanya at nakatakas siyang hubad. Iyan ang tinutukoy sa Marso ng 14. At gayon din ang mga kaawa-awang may utang. Kapag tayo ay natatalo, ang pagkawala ng ating balabal ay nangangahulugan na tayo ay naging mga may utang dahil sa halip na utang, tayo mismo ang nagbibigay ng balabal. Side, paalala ito kung paano tinatalakay sa simula ng 7 pag-aaral. Ang kahihiyan ay di natural at mabuhay na isipan mula sa pagkawala ng kabanalan dahil sa paglimot sa salita ng Diyos at pagkakasala. At ito ay eksaktong tumutugma sa ating pinag-aaralan ngayon. Gayon din, dapat nating tandaan na ang mga taong may misyon ay laging nakasuot ng kanilang mga kasuotan, hindi ba? Ang mga doktor ay laging nakasuot ng pantakip sa katawan, ang mga siruhano ay laging nakasuot ng pangiimpake, ang mga pulis ay laging nakasuot ng uniforme ng pulis, ang mga sundalo ay laging nakasuot ng kanilang uniforme sa pakikipaglaban, tama ba? Okay, gayon din, ang mga tao ng Diyos ay nagsusuot din ng kanilang mga kasuotan. Natatandaan mo ba si Samuel?
Sinusuot niya ang kanyang mga damit mula pa noong siya ay bata pa. Tapos si Jonathan, nagpahayag siya ng pagmamahal at gusto niyang protektahan si David, kaya hinubad niya talaga ang kanyang damit at ibinigay kay David. At palaging suot ng high priest ang robe na ito ng pagsisikap, tama ba? Okay, para ipahiwatig ang kanilang misyon. At binihisan din ni Moises si Eleazar ng damit ni Aaron upang ipahiwatig na ang mataas na pagkasaserdote ay ipinapasa na mayon sa kahalili. At pati si Eliseo, ang propeta, ay itinalaga bilang kapalit ni Elias, tama ba? Kaya't inihagis ni Propeta Elias ang kanyang balabal kay Eliseo at gayon din noong panahon ni Haring Hezekias ang tunika ni Sebna. Ito, siya ay parang pambansang ingat yaman at inilagay kay Eliakim. Gusto kong tingnan natin ang ilan pang mga talata para talaga may ukit ito sa ating mga puso. Kung paanong ang mga taong may misyon ay laging nakasuot ng mga kasuotan at ang ating kasuotan ay sumisimbolo sa ating banal na misyon. At tandaan, palaging ipinapaalala sa atin ni Reverend Park, ang mga may misyon ay hindi mamamatay kailanman. Amen. Okay, kung gaya na, Unang Samuel 2:18-19. Si Samuel ay naglilingkod sa puon bilang batang nakalino. Pagsisikap, di ba? Gaya ng mataas na pari. Igagawa siya ng ina ng maliit na balabal at dadalhin ito sa kanya mula sa taina kung saan siya umaakyat kasama ang asawa para maghandog. Maraming sanggol ang ipanganganak at isinisilang na sa Shilo. Dalangin ko na ang talatang ito ay matupad sa pamamagitan ng ating mga anak. Amen. Ang maliit na roba. Ang galing, di ba? Gayon din, tinatalakay sa 1 Samuel Kabanata 18 ang tungkol kay Jonathan, kung paano niya hinubad ang balabal na suot niya at ibinigay ito kay David. Kasama ang kanyang baluti, kasama na ang kanyang espada at ang kanyang pana at ang kanyang sinturon. Puntahan natin ang bahaging Shablah. Sa tingin ko, marami sa atin talaga. Kahit binabasa ang Biblia, di tayo pamilyar sa talatang ito, pero makapangyarihan ito tungkol sa kahulugan ng ating mga damit. Isayas Kapitulo 22, versikulo 15-21. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa imbakang ito kay Shabna na namamahala sa sambahayan at palasyo tulad ng pambansang ingat yaman. Anong karapatan mo dito? Makikita mong sinasawi siya ng Diyos at sinong kasama mo rito na gumawa ka rito ng libingan para sa iyong sarili? Narito, ihahagis ka na ng Panginoon ng patiwarik o tao. Makikita mo na sinasaway ng Diyos si Sebna at malapit ka na niyang hawakan ng mahigpit at igulong ng mahigpit. Parang bola para itapon sa malawak na bansa. Doon ka mamamatay at doon mapupunta ang iyong mga marilag na karwahe. Ikaw nakahihiya ng sambahayan ng iyong Panginoon. Kaya ito ay dahil hindi natupad ni Sebna ang kanyang tungkulin. Tama, kaya sinabi niya rito na sinabi ng Diyos, aalisin kita sa iyong katungkulan at ibababa kita sa iyong kalagayan. At mangyayari sa araw na yaon na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Helkias at aking susuotan siya ng iyong tunika at ibibigkis ko sa kanya ang iyong pamigkis. Ipagkakatiwala ko sa kanya ang iyong kapangyarihan at siya'y magiging ama ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng sambahayan ni Juda. Habang papalapit na ang ika-23 pangkalahatang asembleya ng Shiloh, tayo ay hihirangin kasama ang iba't ibang pamunuan. Nagdadarasan ako. Naway ipagkaloob sa atin ng Diyos ang matataming pamumuhunan ng ating banal na misyon. Naway maging tayo ang mga tumanggap ng biyayang ito. Dahil hindi ko isinulat dito ang talata 22, kaya pakitingnan sana ng lahat mamaya ang Isayas, kabanata 22, versikulo 22, naway maging atin ang biyayang iyan sa pamamagitan ng ika-23 pangkalahatang asambleya. Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano yon para mahanap nila ha? Kaya ang mahalaga ay binihisan din tayo ng Diyos ng isang espesyal na damit. Amen, di ba? Tandaan, isinuot na ng Diyos ang espesyal na kasuotang ito. Hindi ka dapat maglibot-libot na iniisip hubad na hubad ako, wala akong ganitong damit. Dahil sinasabi sa atin ng Biblia na ginawa na niya ayon. Sige mga taga-Galasya, Kabanata 3, versikulo 27. Kayong lahat, amen, makikita ninyo? Kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo,
Medihis kayo ang espesyal na kasuotan na isinuot niya sa atin ay walang iba kundi siya mismo, ang perpektong tagapag-ingat ng pader, si Hesukristo. Kaya magtapos tayo sa talatang ito ng mga taga-Roma, Kabanata 13, talata 11 hanggang 11. Gawin mo 'to. Alam mo ba kung kailan tayo naroroon? Nasa huling panahon na tayo ngayon, tama ba? Una, sinasabi sa atin ng mga taga-Korinto, Kabanata 10, talata 11. Kaya't oras na para gumising kayo mula sa pagkakatulog. Sa ngayon, ang kaligtasan ay mas malapit na sa atin kaysa noong tayo ay sumampalataya. Amen. Malapit nang matapos ang gabi. Amen. Malapit na ang araw. Kaya't ating isang tabi ang mga gawa ng kadiliman at ating isuot ang mga baluti ng liwanag. Ano itong baluti ng liwanag? Magpapaliwanag ito. Kumilos tayo ng maayos gaya ng sa araw. Hindi sa kalayawan at paglalasing, hindi sa pakikiapid at kahalayan, hindi sa mga pagtatalo at paninibuho, kundi ibihis ninyo ang Pangnoong Yesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan nito. Amen. Kaya't magpasalamat tayo sa ating Amang Diyos sa paglalagay sa atin ang ating minamahal na Panginoong Hesukristo upang matakpan ang lahat ng ating kahihiyan. Upang kapag tiningnan natin ang ating mga sarili at kapag tinitingnan natin ang isa't isa, tayo ay mapapaalalahan at mahikayat at mapalakas na sundin ang kautusan kay Kristo. Amen. Kaya sa susunod na oras, pag-uusapan natin ang ebanghelikal na pagpapalawak ng konsepto ng pamamalunya. Sa madaling salita, kung paano talagang naaangkop ang batas na ito sa ating buhay. Sige, manalangin tayo sa atong Diyos Anak. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagtitiis sa amin at sa walang humpay na pagkilos sa aming mga buhay upang kami ay aming italaga bilang iyong dalisay na nobya. Salamat din sa pagpapala ng ating mga relasyon sa isa't isa. Inilagay mo kami sa bawat posisyon bilang isang bloke ng gusali ng Shiloh, bilang isang bloke ng gusali ng mga simbahang aming pinaglilingkuran, upang habang tinitingnan namin ang isa't isa, kami ay palakasin at paalalahanan na sundin ang iyong batas upang sama-sama naming maitayo ang kahangahangang kahariang ito ng pari. Ama, ngayon, sama-sama naming inaamin sa iyong harapan na kami ay malilimutin, kami ay hindi sapat, at hindi namin sinusunod ang iyong batas. Maraming beses sa maraming paraan. Minsan, mas mahalaga ang iniisip ng mga tao tungkol sa atin kaysa sa kung paano mo tayo iniisip. Kaya Ama, lalo na habang ang iyong anino ay papalapit na sa ika-23 henerasyon ng pagtitipon sa pamamagitan ng pananampalataya. Tulungan mo kaming lahat na matanggap ang natatanging damit na iyong ibinihis na sa amin nang may pasasalamat na ito, nang may kapayapaan at pasasalamat sa aming mga puso. Kaya't sa anumang posisyon, anumang pamumuno ang aming ilalagay, Ama, tulungan mo kami na gampanan ang iyong banal na misyon at tuparin ang bawat isa sa mga ito. Nagpapasalamat kami sa iyo sa talagi mong pakikinig sa aming mga panalangin. Muli kaming nagpapasalamat sa iyo sa paghahanda mo sa amin, sa pangangailangan mo sa amin, sa iyong pag-ibig upang maging iyong nobya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.